ibang tanda ay nakita sa langit. Ano yun? At narito, ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ganun pala nag-umpisa yan eh. Merong nakitang tanda sa langit, isang babaeng nagdadalang tao. Ang kanyang damit parang araw. Ang buwanak sa ilalim ng paa niya, meron siyang putong na 12 bituin. Nakaramdam siyang mga anak. May nakitang ibang tanda, may nakitang malaking dragon na mapula. Nakaabang dun sa mga anak na babae. Napakawalang yan itong dragon na ito. Walang kamoto-moto. Alam mo kung saan nag-abang? Tuloy. At kinakaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit. At ipinaghagi sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Nakikita nyo? Yung babaeng manganganak, inaabangan. Siguro nagle-labor yung babae. Nakaabang ng walang yan diablo. Pagkalabas ng anak niya, lalamunin. Ano nangyari? At siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw at dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. At tumakas ang babae sa ilang na doon siya ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ang kuning 1,260 araw. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Doon pala yan magaganap yung pagbabaka na yun. Pagkapanganak ng babae, inaabangan niya yung panganganak, inagaw yung anak, dinala sa langit sa Diyos. Nagalit ka itong diablo, sinundan yung anak ng babae. Yung babae naman tumakas sa ilaw para siya ampunin doon na 1,260 days. Doon sa loob ng panahon na yun, pumunta naman ang demonyo, inabol yung anak na ipinanganak ng babae. Pinagtanggol ngayon ni Miguel Arcangel. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang anghel nakipagbaka sa dragon. Natalo, inihagis ang matandang ahas. Yan na yun. Kailan yan? Pagkapanganak ng babae. Sabi naman ng Katoliko, yung babae na yan, yan si Maria, the woman clothed with the sun. Naku, isa na namang malaking katarantaduhan yan. Si Maria raw yun. Bakit? Nung si Maria yung manganak, yung ipinanganak ba niya, inagaw agad, dinala sa langit? Hindi. Lumaki pa si Kristo, nangaral pa nga eh. Kaya hindi si Maria yan. Yan ay isang simbolikal na babae, hindi alam ni Manalo yan. Kaya nga, ang paniwala niya, nangyari na yan. Paniwala ni Manalo, nangyari na yan, naihagis na ang diablo eh. At dinala pa sa Eden. Mali. Yeah, pinakikita ko lang sa inyo, siguro mayroong mga parte suspense, pero alam ko, nauunawaan niyo ako. Ito'y mangyayari pa lang, mga kababayan, sa hinaharap ng ating panahon. Kaya, yung pagbabalibag sa diablo, that is, kumbaga sa pelikula, coming soon. Kay Manalo, yan ay tapos na. Mali. Sa diskusyon, kung lalabas si Manalo, magkakaalam-alam tayo kung sino ang nakakaunawa ng kasulatan. Yan. Kaya hindi pa nangyayari ang kapatid. Paano po dinaya si Eva Dadan kung hindi pa hinagis ito sa lupa? Hindi ka yata nakikinig eh. Eto, kumatok siya kay Eva at kay Adam, pinagbuksan siya ng pinto, kaya siya nakapasok. Pakinggan mo ha. Pakinggan mo. Sa Roma, Kapitulo 5, basa. 12. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Paano
ang kasalanan. Ulit. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Paano nakapasok ang kasalanan? Sa pamamagitan ng tao, na isang tao, si Adan yun. Hindi kaya nakapasok dito dahil ipinalibag dito. Hindi, kapatid. Hindi. Ibig sabihin po ng Bradley, si Eva at Adan, pag hinagis na sa taas dito, saka palang dadayain. Hindi ko nakuha. Hindi ko naiintindihan at ayaw kong umintindi nung nagtatanong. Hindi ko kailangang ihagis ang demonyo sa lupa para makapandaya. Ang demonyo po pumunta sa lupa, pinapasok ni Adan. Yun po ang sagot ni Brother Eli. Pinapasok siya, kapatid. Hindi siya inihagis kaya siya nakapunta rito. Pinapasok siya ng may-ari ng lupa. Ubus na po ang Sige po. oras natin sa kanya.